Baka may datos na iprinisinta na dyan ng Metro Manila Development Authority at iba pang agencies concerned. Ediel, magandang umaga. Magandang umaga, Laki Raymond. Sa halip na isang linggo, dahil na una natin ibinalita kahapon na ay gagawin ng isang buwan na itong itatagal ng dry run o pinaka-testing period para sa kasadong odd-even scheme sa kabaan ng EDSA. Oras na gawin ang pagkukumpuni rito simula sa susunod na buwan. Anunsyo ng MMDA ay magsisimula itong odd-even scheme dry run sa June 16 kasabay ng preparatory works ng Department of Public Works and Highways para sa EDSA rebuild na arangkada naman sa June 13. Muli, sa ilalim nitong odd-even scheme sa EDSA, bawal ang mga may plaka nagtatapos sa odd numbers o 1, 3, 5, 7 at 9 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, habang bawal naman ang mga plakang nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8 tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Kapag araw ng linggo, libre ang EDSA para sa lahat ng klase ng sasakyan. Pero ngayong umaga din, Lakay Raymond, ay nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority na tanging mga full EVs lamang o full electronic vehicles ang nabibigyan ng exemption sa odd-even scheme. Ibig sabihin, kahit yung mga hybrid na EVs o electronic vehicles ay bawal din o sakop din rather ng odd-even scheme. Ang tanong, okay. Lakay Raymond, kahit na mga marked vehicles ng media ay sakop din ng odd-even scheme. Ibig sabihin, kahit exempted ang marked vehicles kapag may number coding sa buong Kalakang, Maynila, pagdating sa EDSA, kapag ipinataw na yung odd-even scheme, ay sakop at wala exemption kahit sa mga marked media vehicles, Lakay Raymond. Pero yun doon sa issue ng full EV at saka hybrid, yung bang, ang tanong dito, yung bang taga-MMDA, marunong silang mag-identify ng full electric vehicle at saka hybrid vehicle? Oo, yung mga ganito. Alam ba nila yon? Ay, magandang tanong yan, Lakay Raymond. Lalo pat kapag ipinatupad yung uneven scheme, ay dadagdag pa yan doon sa sa paparahin nila kung hindi man ay mahagip ng kanilang camera dahil in effect yung no contact apprehension. So siguro ay doon yan masisita, Lakay Raymond. Kasi masisita ng kanilang mga cameras at yung kanilang mga AI cameras, Lakay Raymond. Pero yung pinaka-technicality, kung marunong silang sumuri ng full at kung ano yung hybrid EVs, ay siguro kaya nila, may kapasidad sila, pero hindi pa yan diretsahang nasasagot sa mga oras na ito, Lakay Raymond. Kasi yun parehas ang plaka na kulay green, yung full EV at saka nung hybrid. Yung full EV kasi is buo, hindi na talaga gumagamit ng gas. Yung hybrid, pag naubusan ng kuryente, yung baterya na, paanda rin yung lilipat siya sa gasolina o kaya crudo, yung ganon. Kaya yun. Tsaka paano nga ma-distinguish? Kahapon kasi doon sa initial na pulong balitaan, lahat ng electronic vehicles ay kasama doon sa binabagit na exemption. In fact, mismo si Chairman Artes na nagsabi na hanggat walang specific pang ruling tungkol dyan, ay kukonsidera yung hybrid EVs as full EVs. Ito yung pinabagit sa kahapon. Pero ngayon ay inilabas ng Public Information Office sa MMDA yung paglilinaw na full EVs lamang yung bibigyan ng exemption dito sa odd-even scheme. Pero hindi lang naman natin ay Sister Ella at Lakay Raymond, 1 month naman yung itatagal ng dry run at it may be extended. Ibig sabihin, maaari daw itong palawigin ng lampas isang buwan. At siguro doon ay maaral na MMDA. Talagang testing the waters na naman tayo. At titingnan pa natin o ng ahensyang yan kung paano ma-implement ang maayos itong babanggit na polisiya. So ngayon ay ikot natin yung EDSA kanina, tapos tagtungo rin tayo ng Marcos Highway at C5 kung saan naman in-effect naman yung NCAP o no contact apprehension. At batay naman sa ating physical lamang na panuri ito at mata-mata lang naman natin, ay maayos naman yung daloy ng trapiko at lang sa EDSA, for example, to be specific na mayroong bike lanes
ay talagang nasusunod ngayong araw kumpara noon sa mga nakalipas na araw na hindi inabot yung NCAP. Yung mga motor riders ay takot nang sumausaw. Sa rightmost lane ng kalsada, lalo pa pakita nila yung mga videos natin kahapon, yung mga photos ng mga media na ipinakita natin sa command center. Kahit yung mga motorsiklo na dumadaan sa bike lanes ay pinipicturan yung plaka at pinadadalan ng violation o notice of violation sa visa nga ng no contact apprehension policy. So, kung gugustuhin naman pala, pwede naman pala kung talagang gugustuhin. Problema sa kung hindi pa nga daw natakot yung terminal ni Chairman Artes, baka hindi ganito yung behavior ngayon. Pero kung mapapansin nyo dyan sa mga videos natin, talagang binaybay natin yung, for example, itong notorious to yung EDSA Santolan mula sa Camp Crame hanggang sa may pababa, sa may Ortigas. Talagang daanan nito ng napakaraming motorista, lalo na kapag rush hour, pero very matingkad, very kita-kita yung bike lanes dyan dahil may hiwalay na pintura. Wala siyang separator, wala siyang bollards, pero hiwalay yung pintura. At dahil nga wala siyang separator, ay napakadaling daanan din ng mga motorsiklo. Pero kanina kita natin na walang dumadaplis man lamang na mga motorcycle riders. So kahit yung mga four-wheel vehicle, siguro kapag paliko, galing sa inner o papasok sa inner, doon lamang sila sumasawsaw, dumadampi daan sa mga bike lanes na yan. Pero gaya ng una nating report kahapon, yung exclusive bike lanes ay pinag-aaralan ng gawing shared lane oras na kumpunihin ng EDSA sapagkat kikitid ang mga kalsada o yung mga lane at sa halip ay magkakaroon tayo ng exclusive motorcycle lane ulit sa EDSA. Yan ay pag-aaralan pa at dadaan sa negosasyon kasama ng iba't ibang stakeholder. Lakay Raymond. Alright. Maraming salamat, Idjel. Magandang umaga. Sitwasyon dito sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila. Balik sa inyo. Lakay Raymond at Sister. Daming